Kapag nakikita kasi ng client na kaya mong i-improve yung campaigns nila, mas malaki yung chance na itong client na to, magiging long-term partnership yan. Mas tataas yung fees mo. Sa stage na to, hindi ka lang basta-basta nagra-run ng ads. Ikaw yung nag-iisip ng buong strategy ng business gamit yung meta ads. Ibig sabihin, dapat hindi ka lang concerned sa clicks or sa itsura ng campaign. Concern ka dapat dun sa growth ng business mismo. Importante kasi to na naiintindihan natin siya. Na normal lang yung progression na ganyan. Na hindi ka kaagad magiging strategist, hindi naman kailangan expert ka kaagad. Kasi dadaan ka talaga sa process eh. Pero habang nagpa-practice ka, nagdi-deliver ka ng results, at tuloy-tuloy kang natututo, magle-level up ka. Hello guys! Welcome to my channel kung saan pag-uusapan natin yung e-commerce, freelancing, meta ads, at yung mga paraan para kumita online. If bago ka dito, ako po si Junji, and I help freelancers, mga business owners, make more money using meta advertising. I also run my own e-commerce company dito sa Pilipinas. Now, quick disclaimer lang ha. Lahat ng i-share ko dito na success story, hindi siya overnight success. Marami rin po akong failed projects, marami akong rejections, marami tayong trial and error na ginawa bago ko nakuha yung results ko. So whether freelancer ka, business owner, or nasa corporate ka ngayon, at gusto mo mag-explore ng ibang income stream, then this video is for you. Yung unang level ng meta ads professional ay yung mga ads operator. So sa level na to, ikaw yung nag-set up ng ads based dun sa instruction ng client mo. Halimbawa, sabihin sa'yo ng client kung sino yung dapat na i-target mo. And then isi-set up mo yon dun sa campaign. Then isi-set up mo yung campaign dun sa isang dashboard na kung ang tawagin ay ads manager. At dun mo ilo-launch yung ads. Simple lang yon pero sobrang importante, no? Kasi dito ka matututo ng fundamentals eh. Matututunan mo kung paano pumili ng audience, mag-launch ng creatives, mag-set up ng budget, at saka yung mga basic na optimization para makakita ka ng result. Rate-wise naman, entry level pa ito. Usually, ang beginners or operators, kumikita sila ng 10,000 hanggang 20,000 per month per client. Ang pinaka-importante matututunan mo dito, yung technical setup. The second level of meta professional is the media buyer. Sa level na ito, hindi ka na basta-basta sumusunod lang sa mga instructions. Dito nagsisimula ka na mag-decide for yourself, depending doon sa goal ni business. Pwede kang mag-suggest ng targeting, budget allocation, variations. Ang role mo dito is matulungan yung business na makakuha ng mas magandang resulta. At dapat kaya mong i-analyze yung campaigns, kung gumagana ba siya or hindi. Rate-wise, yung media buyers usually kumikita yan 30,000 minimum hanggang 100,000 per client per month. And depende naman yan sa resulta at experience mo. Sa skill side naman, dito mo na kailangan ang decision making at analysis. Kailangan marunong kang magbasa ng metrics tulad ng click-through rate, cost per click, at return on ad spend, at gumawa ng adjustment para tumaas yung ROI or return on investment ng client. Isa pang mahalagang lesson pala dito, dapat proactive ka. Kapag nakikita kasi ng client na kaya mong i-improve yung campaigns nila, mas malaki yung chance na itong client na to, magiging long-term partnership yan. Mas tataas yung fees mo. Yung third level ng meta ads professionals ay yung mga ads strategists. And for me, ito na yung pinaka-high level. Kasi strategist ka na eh. Sa stage na to, hindi ka lang basta-basta nagra-run ng ads. Ikaw talaga, ikaw na yon. Ikaw yung nag-iisip ng buong strategy ng business gamit yung meta ads. Ibig sabihin, dapat hindi ka lang concerned sa clicks or sa itsura ng campaign. Concern ka dapat dun sa growth ng business mismo. So, ano naman yung gagawin mo kapag andito ka na sa level na to? Una, ikaw yung nagsiset up ng direction. Ina-identify mo kung ano ba talaga yung goal ng business. More sales ba? More leads ba? Brand awareness? Kasi kasama na rin dito yung pagsiset up ng tamang KPIs eh. Or yung mga key performance indicators. Pangalawa, ikaw yung nagde-design ng funnel at ng buong customer journey. From first time na makita nila yung ads mo hanggang sa maging buyer na sila. Pangatlo, nagbibigay ka ng recommendations. Anong creatives yung gagamitin? Sino ba dapat yung mga target persona natin? Paano i-scale yung mga working ads na?
At pang-apat, nagsiset up ka na ng systems para consistent at para scalable din yung results mo. Hindi chamba-chamba lang. Rate-wise, dito na pumapasok yung high income level. Kasi yung mga strategists, they can earn around roughly 100,000 hanggang 500,000 per client per month. And depende yan sa resulta at laki ng ad budget din ni client. Sa skills naman, iba na yung level mo dito eh. Hindi ka lang marunong mag-run ng ads. Kailangan mo ng strategy. Siyempre yung leadership dapat andun, lalo na if you are managing a team. Accountability, mahalaga yan. Kasi sa point na to, hindi ka na lang basta freelancer or technician. Ikaw na yung trusted partner ng client na tumutulong mag-scale ng buong negosyo nila gamit yung meta advertising. Gaya na lang ng isang story ng isa sa mga nasa community natin. So, si Rick Rage. Dati siyang engineer. And like most people na nasa corporate, stable naman, yes. Pero, alam mo yung yung deep inside, frustrated siya eh. Parang may kulang. Parang alam niya na may kaya pa siyang gawin, pero hindi niya kasi alam paano ba magsisimula. And then, doon pumasok yung freelancing. Again, hindi siya overnight success. Dumaan din siya dun sa mga phase na nangangapa pa lang, learning meta advertising. Yung figuring things out stage, yung nagkakamali, nag-a-adjust, pero tuloy-tuloy lang. Within 2 years niya sa freelancing and more than a year inside ads level up, ibang level na yung naging results niya. From being that frustrated engineer, naging meta ads strategist siya. At hindi lang basta yung income yung nagbago sa kanya, pati yung buhay niya. Ngayon, meron na siyang 2 branches ng business sa Dumaguete. May resto bar na siya near the beach, diba? Sarap. An Airbnb property at nakapag-invest na siya ng 700 square meters overlooking lot. Pero alam mo yung yung pinakagusto ko sa story niya. Hindi lang yung mga assets na napundar niya eh. Pati kasi lifestyle niya na bago. Sabi niya, hindi na siya nagtitipid sa aircon, sa tubig, pero dapat magtipid pa rin siya sa gas. Yung mga simpleng bagay na dating iniisip mo pa kung gagastusan mo. Ngayon hindi na siya, alam mo yun, nagdadalawang isip ba? At yung, pinaka-solid, nabibili na niya lahat gusto nung anak niya. Sabi pa nga niya, kumakain na daw siya ng siomay. Hindi dahil wala siyang choice, kundi dahil gusto niya ng siomay eh. Simple lang siya pakinggan, pero alam mo ang lalim ng pinagdaanan niya eh. To sum it up, kapag ads operator ka, nandito ka para matutunan yung basics. Execution lang yung focus mo, kaya entry level pa yung income eh. Kapag media buyer ka na, ikaw na yung nagde-decide, mas may control ka na sa campaign, kaya mas mataas din yung kita mo. Kapag ads strategist ka, ikaw yung may hawak ng buong campaign direction. Ikaw na yung nag-iisip ng strategy. Si client na yung nagtatanong sa'yo. Kaya premium level na rin yung income mo. Ngayon, importante kasi to na naiintindihan natin siya. Na normal lang yung progression na ganyan. Na hindi ka kaagad magiging strategist, hindi naman kailangan expert ka kaagad. Kasi dadaan ka talaga sa process eh. Pero habang nagpa-practice ka, nagdi-deliver ka ng results, at tuloy-tuloy kang natututo, magle-level up ka. And eto, tandaan mo yung value mo, naka-base yan sa results na kaya mong ibigay. Habang mas gumagaling ka tumulong sa business para kumita pa sila, mas tumataas din yung kaya mong i-charge. So, paano ka magle-level up? Ganito lang yun. Una, start ka with execution. Aralin mo yung platform. Intindihin mo kung paano ba gumagana yung audience, yung targeting, yung creatives. Basta wag mo lang i-overthink. Focus ka muna doon sa implementation, sa paggawa. Pangalawa, mag-analyze at mag-optimize ka. Hindi pwedeng launch ka lang ng launch. Kailangan tinitignan mo, ano ba yung nag-work? Ano yung hindi nag-work? Tapos nag-a-adjust ka. Hindi to ka talaga matututo eh. Pangatlo, mag-take ka ng ownership. Huwag ka lang sunod ng sunod. Mag-suggest ka naman ng ideas. Mag-recommend ka rin ng budget. Magbigay ka ng strategy sa client mo. Dito ka kasi magta-transition from operator to finally a media buyer. Pangapat, aralin mo rin yung strategy doon sa industry mo. Dito papasok yung yung funnels, yung customer behavior, scaling, at mas advanced na targeting. Hindi ka na lang nag-run ng ads. Iniintindi mo rin kung paano i-grow talaga yung business. At panghuli, i-track mo yung results mo, and very important yon. I-save mo yung wins mo, yung results ng campaigns mo,
Kasi ayun yung parang magiging proof mo ba para makapag-charge ka pa ng mas mataas bilang media buyer or ads strategist. And ito ha, tayo kasing mga Pilipino, natural sa atin yung pagiging masipag, matyaga, mabilis matuto. So kapag kinumbine mo lahat yan sa tamang process na to, kayang-kayang mag-grow from beginner to high-earning ads strategist na mas mabilis kesa sa inaakala mo. Ayun yung 3 levels of Meta Ads Professional: Ads Operator, Media Buyer, at Ads Strategist. Income, responsibility, and skill growth at each stage. Kung gusto mo matuto ng step by step, ayan, meron akong free community kung saan nag-share ako ng trainings. May mga live sessions din kami doon. At strategies na pwede mong i-apply agad. You can click the link dyan sa description sa baba. Kung nakatulong sa itong video na to, sana naman nakatulong siya. Don't forget to like, subscribe, and hit yung notification bell natin para hindi ka mahuli dun sa mga next videos na ilalabas ko pa kung paano ma-achieve yung bawat level sa Meta Ads. See you sa next one!